Bago pa dumating ang mga elf sa templo, tahimik na nagpapahinga si Heres sa ilalim ng World Tree. Pakiwari niya ay naghihilom ang lahat niyang nararamdaman, lalo na nga may akap ang maganda at bago niyang armas. Sa pagyakap sa panang iyon, pakiramdam ni Heres ay nagiging isa siya sa kalikasan. Ang pangalan ng panang iyon ay Themas, gawa mismo sa sanga na nanggaling sa World Tree. May kakayahan itong mapalakas ang kanyang power of spirit maging ang fairy archery. Isang kahanga-hanggang armas na nagpapatalas ng paningin sa sinumang nagmamay-ari nito. Ang skill naman na Nature Affinity ni Heres ay naging special skill na Nature Assimilation. Natutuwa naman ang avatar dahil natanggap niya ito sa pamamagitan lang magkomportableng pagpapahinga. Nagningning ang mga mata ni Heres na tinitigan ang kumikinang na puno, saad pa niya sa sarili na nais niyang manatili dito habang buhay. Nang maramdaman ni Heres na may paparating, agad niyang inutos sa sound spirit na si Decibel, na tanggalin nito ang soundproof sa paligid. Nang maging intermediate spirit si Dumbbell, nagkaroon na ito ng soundproof ability na nakakatulong kay Heres upang makapagpahinga ng maayos sa gubat. Agad nakilala ni Heres ang tinig ni Sapphire nang madinig niya ito mula sa malapit. Nakangiting bumati ang dalaga na ibang-iba ang dating kesa noon. Hindi naman maiwasang magtaka ni Sapphire kung bakit ganoon na lang siya tingnan ni Heres. Sinabi niya na inihanda niyang lahat ng kailangan nila sa pagpunta sa gaganaping summit, at ang pinagbatayan niya ay ang mga kwentong nadinig niya mula kay Heres. Hindi makapaniwala si Heres na maniniwala si Sapphire sa kanyang mga imbentong kwento. Matapos silang magkasama, nag-iba na ang pakikitungo sa kanya ng babae at palagi nitong tinitingnan ang kanyang lagay. Bukod doon, naging magalang maging ang pagbati nito at hindi na palaging saplada. Pinakitang lahat ni Sapphire ng napakaraming dala niyang mga gamit, kabilang na ang dala niya para kay Heres. Dahil ayaw si Heres na sumama ang loob ng babae, sinabi niya na sakto ang lahat ng dala nito, ngunit sa isip-isip ay animoy magbabakasyon sila sa dami ng dala-dala ni Sapphire. Kinilig at namula pa ang pisngi ng babae matapos magpasalamat si Heres sa kanya. Nagsimula silang dalawa na maglakad patungo sa mga kasamahan. Nang makarating na sa Roselia Temple ay agad silang binati ng Saintess, at bagaman hindi magandang bagay ang dahilan ng kanilang pagpunta, masaya pa din ang mga elf na muling makatungtong sa Roselia. Bumati si Cicely sa Saintess at nagpakilala bilang High Elf ng Elven Kingdom. Nakangiti namang tumugon ang babae at sinabing malaki na ang ipinagbago ng dating paslit na si Lady Cicely. Sunod-sunod na ding nagsidatingan ng mga panauhin mula sa iba pang mga lugar. Ang grupo ng mga salamangkero mula sa Magic Tower Alliance, ang prinsipe ng Aether Ion Empire at ang pinuno ng Mercenary Guild ay dumalo para sa summit. Sa isang banda, nang makita ang pagtitipon-tipon ng mga pinuno ng Oterica, na pangisi si Heinrich at Heres, dahil nangangahulugan ito na malaki ang tayensa na tumaas ang karma base sa magandang impresyon na ipapakita nila sa mga ito. Sinabi ng High Elf na narinig niyang naging ganap na saint na si Heinrich. Sagot naman ng avatar na dahil yun sa biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng main god. Nakangiting nagpahayag ng maayos na alyansa ang High Elf bilang umpisa ng muling pagtatrabaho nila ng magkasama. Nang may hatid ni Heinrich ang mga elf sa kanilang tutuluyan, bili niyang malapit nang magsimula ang pagpupulong at dapat na eksakto sa oras ang kanilang pagpunta. Sa isang banda, dismayado si Sapphire dahil hindi ganon ang inaasahan niyang makikita at hindi magagamit ang kanyang mga dala, gayunpaman nagkunwari na lang si Heres na hindi napansin ang pagkatamlay ng babae. Nang oras na ng pagpupulong, lahat ng mga pinuno ay naupo sa upuan na magkakaharap. Ang Elven Kingdom, Aether Ion, Titania, Wildland, Central Swamp Zone ay kalmadong nakaupo at nag-iintay, samantalang si Dennis na Crown Prince ng Rohan Dukedom ay lubos na nababahala. Sa isip niya ay masyadong kampante ang mga kaharap, gayong lahat sila ay nasa panganib. Nagkalat ang mga halimaw sa ibaba ng bundok na walang tigil sa pag-iikot, kaya't layunin niya na may maita sa gagawing pagpupulong. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang Saint at Saintess kasama ang iba pa. Umugang agad ang usapan ng mga naruroon kung paano pinapabore ng god ang kanilang templo, gayon din ang pagkakapili kay Heinrich bilang bagong saint. Pagharap sa mga pinuno, napansin agad ni Dennis ang munting kaba na nararamdaman ni Heinrich. Inasahan na niya ito dahil hindi madalas mangyari ang ganoong pagpupulong. Nagpahayag ng pasasalamat ang matandang babae sa pagdalo ng mga pinuno sa kabila ng kanilang kaabalahan, at nagbigay ng iba pang mga salita bilang pagbubukas ng Continental Summit.
Alam nilang lahat na naruroon ang tungkol sa muling pagsalakay ng Immortal King, ginulo nito ang kapayapaan ng simbahan at ng mga vampira, gumawa din siya ng hindi katanggap-tanggol na biological experiment ng halimaw sa gubat, at pinasok ang Grand Temple na nag-iwan ng napakalaking pinsala. Sa isip ay tinawag na bastardo ni Heinrich ay Hans sa pinaggag-agawan nito. Ngunit ang tunay na suliranin na nais nilang talakayin summit ay ang di mapigil na pagkalat ng madness sa buong mundo. Sinabi ng matanda na matapos ang kanilang masusing investigasyon matatapos lang ang pagkalat ng madness kapag nasilyuhan ang core na pinanggalingan nito. Lahat ng nakarinig nun ay sunod-sunod na napatanong kung saan ito matatagpuan, at kung anong plano o dapat gawin upang masilyuhan ito ng tuluyan. Sinabi naman ni Dennis na malaki ang posibilidad na ang sinasabing core ay nasa kamay ng Immortal King. Sinang-ayunan naman ito ng matanda sa kasinabing ang Immortal King mismo ang nagpakalat ng madness, ito ang eksaktong dahilan kaya't kinakailangan nila ng tulong ng lahat upang mapigilan ito. Mapang-asar na ngumisi si Simon, Crown Prince ng Azer Ion Empire, saka tinanong kung nais bang ipasa ng simbahan ang kanilang race posibilidad. Patutsada pa niya na kung nagawa lang na protektahan ng simbahan ang fragment ay hindi aabot sa ganoon ang pangyayari. Natahimik ang Saintes maging ang matanda dahil alam nilang ganoon ang madidinig bago pa man magsimula ang pagpupulong. Sa isip naman ng hambog na prinsepe na pagkakataon na mismo ang lumapit sa kanya, upang mabawasan ang kapangyarihan ng simbahan at ang emperyo nila ang mas maging makapangyarihan. Dahil nakatadhana siyang maging emperor pagdating ng panahon na sa isip niyang walang sino man ang mas nakakataas pa sa kanya. Nagsalita naman si Heinrich at sinabing nauunawaan niya ang punto ni Simon, inis namang napalingon ang lalaki na inaakalang hinaharangan ang kanyang sasabihin dahil lang sa saint ang nagsalita. Kita ang kaningningan ni Heinrich habang pinapaliwanag na kailanman ay hindi tumakas sa responsibilidad ang Grand Temple. Sinalaysay pa niya kung paano nagbuwis ng buhay ang mga knight sa ngayon ng kapayapaan daang taon na ang nakakalipas. Sinabi din niya na hindi nila tatakbuhan ang laban sa kapanang-akong sa mismong paghaharap nila ng Immortal King siya mismo ang tatayo sa unahan upang kalabanin ito, upang tugunin ang tawag ng main church. Nawala ang agam-agam sa isipan ng mga nakarinig ng pahayag ni Heinrich, bukod doon nagpahayag din ng tiwala ang mga tao sa nakikitang paninindigan ng saint. Natamimi naman sa gilid ang couple na si Simon, habang lihim na napangisi si Heinrich nang makita ang paparating na blessing sa kanya. Malaki ang itinaas ng karma ay lahat ng nabawas doon ay napaltan pa ng doble. Sinabi naman ni Saintes na kamangha-mangha ang mga naging pahayag ni Heinrich. Nang mawala ang tensyon sa pagitan nilang lahat sandaling nanahimik ang mga pinuno. Ngunit bigla na lang kinalampag ni Dennis ang lamesa sa kasigaw na ang Rohan Duchy ang pinaka-nangangailangan ngayon ng tulong. Hindi naman ito sinang-ayunan ng pinuno ng Titania dahil aniyay napapaligiran sila ng mga halimaw, sa tatlong sulok ng kanilang lupain sa Northern Desert. Binagsak ng matandang babae ang kamay sa lamesa upang patigilan sila sa pagtatalo, sinabi niya na malaki ang hinaing ng lahat ngunit sa mga oras na ito ay kailangan nilang magkaisa. Tanong ni Dennis kung meron na ba silang nabuong plano. Sagot ng matanda na hindi niya papupuntahin ang mga ito doon kung wala pa silang solusyon. Mungkahi ng matanda na bumuo sila ng Heroes Death Squad na siyang kakalaban sa Immortal King. Ang Heroes Death Squad ay isang special mobile strike unit na siyang makikipaglaban sa Immortal King. Habang ang Continental Allies ang magbubukas ng mga daanan ang historical unit na Death Squad, ang magiging kasama ng Saint upang harapin at tapusin ang Immortal King. Gayunpaman kita sa mga nakarinig ang pag-agam-agam dahil alam nilang ang pagsapi sa Death Squad ay katumbas ng pagpapakamatay. Napakapit naman sa ulo si Dennis at naaligaga ng maisip na bawat nation ay mapipilitang magpadala ng kanilang key personnel. Tinaas naman ng hambog na si Simon ang kamay sa kasinabing si Viscount ay si Preston ang candidate na napiling irekomensa ang Azer Ion Empire. Ayon sa kanya sa kabila ng batang edad nito ay naabot na ang ranggo ng Archmage, isang totoong kayamanan ng kanilang empire. Nadinig na noon ni Heinrich ang tungkol kay Preston, isang mahusay na mage na nakuha ang kanyang titulo sa sariling sikap, isang tunay na elite sa lahat ng mga elites. Napaisip agad ang ating bida kung bakit nirekomenda ng couple ang ganoon katalentong mage sa delikadong misyon, o baka pukanan niya lamang ito upang maalis sa landas niya ang tinuturing niyang balakid. Nagkagulo na naman ang mga leader at pilit na pinipili ang hindi mula sa kanilang nation,
Dahil doon naisip na lang ng ating bida na balak gawing libingan ng mga kupol ang malaki niyang piging. Lihim na pinanggako naman ng ating bida na lahat ng ipapadala ng bawat nation ay makakabalik bilang mga bayani. Tinapunan pa niya ng tingin ang kupol na Crown Prince ng Azer Ion, sa katanong sa isip kung ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag nangyari na iyon.